Ako si Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita. Magandang balita po para sa mga motorista dahil nakaamba ang muling rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Maaring bumaba mula 30 centavos hanggang 75 centavos ang kada litro ng gasolina, habang 90 cents hanggang 1 peso at 35 centavos naman ang ibababa ng kada litro ng diesel. Para naman sa kada litro ng gasoline, maaring bumaba ito ng 1 peso and 30 centavos hanggang 1 peso and 45 centavos. Humingi naman ng paumanhin si Congressional Aspirant Ian Sia matapos umani ng batikos ang naging biro niya ukol sa single mothers. Kasabay din ito ang kanyang paglilinaw na hindi pa siya diskwalipikado. Tunghayan ang ulat mula kay Jade Buhoy. Hindi pa po tayo diskwalipikado, no? Because that's just a resolution issued by the division. Ito ang payag matapos ang nasabing kaso ng diskwalifikasyon bunsod ng kontrobersyal na biro ni Ian Sia tungkol sa single mothers. Nanindigan ang kandidato na hindi ito bahagi ng kanyang plataforma bilang tumatakbong kongresista. Ayon kay Sia, ang estilo ng kanyang pagbibiro ay galing umano sa payo ng kanyang tiyuhin upang mapalapit sa masa. Dahil ang payo po sa akin ng isang veteranong politiko na kamag-anak ko din, ang sabi niya, ang mga botante kailangan maabot ka. Pag masyado kang mataas at hindi ka nila maabot, hindi ka nila tatangkiligin. So I had to make that adjustment. Sa panayam, inamin niyang hindi na niya uulitin ang ganitong klaseng biro dahil aniyay malaki ang respeto niya sa mga single mothers. Galing din po yan mismo sa mga solo parent na miniting ko po one time. 10 po sila, nagpato po sila ng hinaing. And then, in the course of the conversation, tinanong po nila ako, ano ang aasahan namin kung susuporta kami sa inyo. Sinabi ko, yung pong social pension para diyan sa 3 sektor, so kasama na po sila. Tiniyak din ng nasabing kandidato na ang kanyang kampanya ay magpo-focus na lamang sa konkretong aksyon, gaya ng suporta at pagpapalakas sa infrastruktura ng Pasig. Dito binigyan din ni Sia ang kahalagahan ng inclusive governance at responsableng pananalita sa panahon ang tiwala ng taong bayan ang nakasalalay. Sabi ko, wala na ho akong baong joke. Diba? Ang baong ko na ho, unan, tulugan nyo na ako. Kung tutulugan nyo ako, bibigyan ko kayo ng unan para komportable po ang tulog nyo habang nagsasalita ako. Para ho maiwasan na yan. Dahil it's a disservice to me as a candidate and to the voters na itinoon ang atensyon ng Pasig. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Samantala, hinimok ni Basic Education Committee Chairman Senator Sherwin Gatchalian ang Commission on Higher Education na tanggalin na ang bridging program sa kolehiyo. Anya, hindi na dapat pang sumailalim ang senior high school graduates sa naturang programa bagkus ay mag-alok ang Department of Education ng mga core subject na magpapaigting sa kahandaan ng mga estudyante na tutungtong sa college. Hiling pa ng mambabatas na dapat ay matupad din ang pinangakong pagbabawas ng bilang ng mga taon sa kolehiyo bunso nagpagkakaroon ng 2 taong dagdag sa high school. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force.